Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang hapon. Dito sa Middle East, magandang gabi sa atin sa Pilipinas or magandang umaga po sa atin sa Pilipinas. So, welcome back po sa ating YouTube channel. Gawan po natin ng konting reaction itong si Jonathan na ito, katigasan ng ulo niya, no? Napunta na naman doon sa bahay ni Power Ranger. Saan na namang susunod ang punta nito kay Rick Aningat? Diba, hindi na ito natitigil sa kapanira dito kay Laka Business. So, bago natin umpisahan, paki-subscribe po ng ating munting bahay dyan at pakipindot na rin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng ating mga nire-reaction ng video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Ka-Business Official Papa Dins TV at Ka-Business Family. So, yun na nga, bigla tayo lahat, no, napunta na naman itong si Jonathan sa bahay ni Power Ranger, di ba? So, ano nga kaya ito? Anong mga plano ng mga to, ano, at bakit pati si Jonathan, at ito si Jonathan, hinanap pa yung bahay ni Power Ranger, at ano naman itong kabalbalan ng gagawin niya dito, ano? So, alam naman po natin na doon kay Thinking Body, ang sinasabi niya is kumbaga, ang kinagalit niya, hindi nabayaran ni Ka-Business itong kanilang upa. So, dapat ba na obligahin ni Ka-Business habang buhay itong nanay ni Jonathan at saka si Jonathan? Although alam naman po natin, kumbaga, bata pa itong si Jonathan, kaya pa niyang maghanap buhay, di ba? Pero ano itong ginagawa niya, hindi parang umasa na lang sa hingi-hingi, umasa na lang sa mga tumutulong. So, ayan, napunta nga ito doon kay Power Ranger. Ang kanyang pagpapaliwanag, same sa pagpapaliwanag niya doon kay Thinking Body. Alam naman natin na una tayo Thinking Body itong kanyang pagpunta. So, hindi lang natin lubos maisip kung bakit nabigla tayong lahat, na-shock tayo at napunta na naman yun kay Power Ranger, diba? Ang banggit dito ni Jonathan ay itinuro daw sa kanya ni Power Ranger kung saan si Power Ranger nakatira, diba? So, hindi naman siguro malalaman nitong kung hindi niya tinanong kung saan yung pasikot-sikot, kasi ang alam natin mga ka-business kapapi, ang sinabi nitong si Jonathan, lagi daw siya nangangalakal dyan sa lugar na yan. So, ibig sabihin, alam niyang paikot-ikot dyan. Sabihin mo lang saan yung kalye, siguro alam niya. Siguro, pinaliwanag lang ni Thinking Body kung saan nakatira, natuntun nito. So, nandun, at yun pa rin ang paliwanag niya, ganun na si Ka-Business na naman ang kanyang punto doon na etc. na naman ang paninira na naman itong si Jonathan sa Ka-Business. So, well, diba mga Ka-Business, mga kapapi, total nandito naman ito kila Renji at kay Thinking Body, pag-usapan na lang nila na tutulungan na lang nila itong si Jonathan. Total nandyan naman sa kanila, diba? Hindi naman tayong nangong-question sa mga tulong, di ba? Lahat naman pwedeng tumulong. Lahat naman, kahit sino, ay pwedeng tumulong dito kay Jonathan, di ba? So, ang atin lang, ang aking opinion lang, dyan naman sila, kilala naman sila, napunta naman sa kanila dyan si Jonathan. Why not? Di ba? Upahan nila ng bahay si Nanay Marita at saka si Jonathan para hindi na ito palaboy-laboy. Di ba? At saka lagi na lang niyang sinisisi itong si Ka-Business kasi natutulog na nga sila daw sa kalsada. Ano yun? Obligasyon ni Ka-Business? Di ba? Kagustuhan nila natulog doon sa kalsada, kagustuhan nitong si Jonathan. Sila namili ng buhay nila na maging ganun sila. Wag mong sisihin si Ka-Business, itong si Jonathan, At hindi kasalanan ni Ka-Business kung bakit nandiyan kayo sa kalsada. Binigyan kayo ng bahay, inupahan kayo ng bahay, sinuportahan kayo, gamot ng nanay mo, suportado. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang gumawa ng, kumbaga,
choice mo yan eh. Yan ang pinili mo. Ang tumira sa kalsada, di ba? Hindi naman choices nila ka-business yan. Ang ka-business family ay pilit kang tuturuan ng maayos. Pilit kang ipamulat na kailangan mo magbago sa buhay na yan na kinagisnan mo. Pero ikaw hindi eh. Tapos ngayon nawalan ka ng bahay. Anong ginawa mo? Di ba? Umalis ka dun sa bahay mo na dapat nandun pa kayo kasi mayroon pa dong 2 buwan yung advance at saka yung, di ba, pag mag-uupa tayo mayroon cash at deposit at saka deposit saka advance 1 month at saka deposit 1 month. So mayroon pa yun pero ikaw ang kusang umalis. So dito itong si Jonathan na ito hindi talaga ito nadadala-dala. At saka mga ka-business hindi lang sila kinuna ng bahay na upahan ng ka-business. Kinompleto pa sila ng gamit. May TV at ito pati si Bornok ay nagbigay pa sa kanila ng higaan. Anong ginawa ni Jonathan sa mga gamit nila, 'di ba? Ang lutuan. Benenta niya lahat sa kagaguhan niya. Tapos ang sinisisi niya, ang pinupunto niya sa kanilang nangyayari ngayon ay si ka-business. Hindi kasalanan ni ka-business, ikaw ang pumili sa buhay mo. So ipunta natin dito kaila Think and Body at si Power Ranger. Wala naman po tayong against masasabi sa kanila. Although narinig natin, wala naman silang sinasabing hindi maganda. Kumbaga pinapangaralan nila itong si Jonathan na pinapaintindi sa kanya yung tulong ng ka-business sa kanya mula noon hanggang ngayon. So, ang sinasabi lang nitong si Power Ranger, baka daw binibigyan ng leksyon itong si Jonathan ni ka-business. Kasi wala pang ang vlog si ka-business na talagang inaayawan na itong sila Jonathan, di ba? Sino naman po ang tatagal dito sa pangungugali ni Jonathan na ito kung hindi ka maririndi sa galit dito sa pangungugali ni Jonathan. At isa pa mga ka-business, napakabastos niya kasi alam naman po natin na kung magsalita ito si Jonathan ay walang preno, di ba? Nasaktan niya yung kalooban ni Pinunong ka-business. Kumbaga na-insulto niya si Pinunong ka-business. Pero kahit ganun man ang nangyari, pinilit pa rin ni Pinunong intindihin itong si Jonathan dahil nga ay syempre kailangan nila ng tulong at nangako na rin si Pinuno na talagang tutulungan sila hanggang kailan ang tulong nila hanggat kailangan nila ang ka-business ay tinutulungan sila. Alam natin yun, nakapromise si Pinuno doon, pero sa palagay kaya ninyo, kahit kayo ilagay ninyo sa lugar ninyo ito sa palagay ba ninyo mananatili yung pagtulong nyo sa taong binabastos kayo? Aside sa pagtulong ninyo, hindi pa rin nakaisip na respetohin ka. Diba? Kasi itong si Jonathan, ganon ito siya eh. Mahilig talaga siyang bumara at mahilig siya manginsulto sa tao. Hindi niya alam na sasaktan niya yung tao sa mga sinasabi niya. So ngayon, dito sa bandang ito, wag mong sisihin si ka-business, ikaw ang pumili sa buhay mo, Jonathan. Yun. At isa pa nito, yun nga, as I said, hindi naman natin ko na question o binabash itong si Think and Body at saka si Power Ranger na ngayon sila yung tumutulong kay Jonathan. Kayon nga ang sinasabi natin, lubos-lubusin yun na yung pagtulong. Itulong na ninyo lahat-lahat kay Jonathan katulad ng pagtulong ni Pinunong ka-business kay Jonathan. Kaya naman siguro ninyo At saka ito lang mababanggit natin, nakita naman natin, napanood natin doon sa vlog ni LB na itong si Jonathan nanawagan nga at sinabihan siya ni LB na kung ano yung masasabi niya doon sa mga viewers nanonood sa kanya. Hindi natin alam kasi bakit nakapagsalita si Jonathan ng gano'n na kung sino daw gustong tumulong makapagpaabot kahit man lang kaunti. I don't think so, hindi ko sinasabi kung hindi ko kinu-question dito sila LB, pero parang naka-scripted ditong sinasabi ni Jonathan na parang may nagturo sa kanya na ito yung sasabihin mo. But hindi ko sinasabi, tinuruan ni LB at saka ni Power Ranger ang sasabihin, pero alam ni Jonathan kung ano ang sasabihin niya. Although doon dito naman kila ka-business, hindi naman nagsasalita ng ganyan si Jonathan na humihingi siya ng tulong kung siya ay binablog, di ba? Dito kay LB na
nabanggit itong ni Jonathan na kung sino daw gustong magpaabot sa kanya kahit man lang daw pagkain nila. Diba? So, well, business nila yon, diba? Maraming nagsasabi sa atin, marami tayong nakikitang comment na ano tong ginagawa nila pagbablog kay Jonathan, this is for content or for views only. Tayo, hindi tayo nagko-question doon, nagpapasalamat tayo na sila'y tumutulong ngayon kay Jonathan. Kumbaga, kahit papano natutulungan at nabibigyan nila sila Jonathan, di ba? Kahit man lang pagkain. Hindi natin question yun. Humanga naman tayo doon sa ginagawa nitong si Thinking Body at saka si Power Ranger, na tinutulungan nila, baga, kahit pa paano itong si Jonathan. So, yun na nga sinasabi natin, andyan naman na yan sa inyo kung lubos-lubosin nyo na yung pagtulong, di ba? Katulad ng pagtulong ni Pinuno dito kay Jonathan, na at sana hindi nyo pagsawaan na tulungan itong si Jonathan, na alam naman natin, di ba, sinasabi rin ni LB na nahahabag daw siya, naiiyak dyan sa vlog niya, naawa daw siya kay Jonathan. Di naawa ka pala, Ma'am LB, di kupin mo, di ba? Diyan na yan sa inyo, nandyan na yan sa inyo, Alagaan ninyo yung katulad ng pag-aalaga ni Pinuno kay Jonathan at saka sa nanay niya. Nahabag ka pala, naawa ka, di ba? Ayan, nandyan na sa inyo. Ayan lang ang aking opinion lang sa inyo, Kupkupin ninyo nang maranasan ninyo kung anong nararanasan ni Pinunong Ka-Business diyan sa pangungugali ni Jonathan, di ba? Lahat naman tayo, naawa tayo sa tao na dapat kaawaan. Sa palagay ba ninyo, dapat kaawaan yan si Jonathan? Para sa akin, hindi Kasi, yung ganyang klaseng tao, ugaling daga. Ugaling daga na yan Hindi na yan magbabago. Yan na yan siya. So, mayroon tayong isang komento dito na nakita natin, ito yung ito yung content ng ating isang kasamahan, si Annalisa Reality Vlog, ang tungkol sa comment na ito, di ba? So, by the way, di ba, lahat naman tayo, minsan, pag makakapanood tayo ng mga tawag dito, pag nakakapanood tayo, nakakapag-comment tayo, di ba? Pero, hindi natin naisip na tayo nagko-comment ay para tayong wakwak kung mag-comment, di ba? So, kung mangwakwak ka man lang, wag na sa comment section. Mangwakwak ka na lang doon sa totoong gagawin mong pangwawakwak mo. Katulad nitong si Nathan, malinis, nagmamalinis, di ba? Kung mangwakwak ka, Nathan, sino na naman itong impaktong nag-aalyasa naman ng Nathan malinis na ito? Diba? Napupunta na atin sa ating isipan kung sinong-sinong mga to, diba? As itong sinatan malinis na nagmamalinis na kung ikaw Nathan na malinis, mangwawakwak ka. Siguraduhin mo lang kung mangwawakwak ka, yung shoot talaga sa ball, yung pasok talaga sa banga, diba? Kasi ito, basahin natin. Ito po ang number 1 wakwak. Hindi po, sorry. Number 1 wakwak si Jonathan. Pangalawang wakwak ito. At sa mga nagko-comments na mga basher ng ka-business, kung kayo magko-comment, isipin niyo muna bago kayo mag-comment nang hindi kayo ma-center of distraction. Hindi attraction na distraction, di ba? So, pakinggan natin itong sinasabi niya. Itong si Nathan, malinis, nagmamalinis, na marumi naman ang utok, di ba? Bobo ka. Natatandaan ko may sinabi si ka-business, sumumpa pa siya sa Diyos na habang buhay siya hindi niya pababayaan si Marita at Jonathan. Napakabulaan ni ka-business. Ginamit yung mag-inang pobre, tapos palagi Diyos ang bukang bibig, tapos pinabayaan lang mag-ina pobre na ginagamit niya sa vlog niya. Well, same on you, di ba? Etong si Nathan malinis. Same on you, di ba? Sa itong sasagutin natin to, di ba? Kung sakali mang nakapagsalita o nangako o sumumpa si ka-business sa mga salitang iyon, siguro on that time na gusto niya
maano, yung bang maano tong si Jonathan, ma-inspired si Jonathan sa mga words na sasabihin niya na, at itong si Nanay Marita na, syempre, hindi naman siguro ka-plastikan nung sinasabi ni Pinuno na habang buhay siya ay tutulungan niya ito. Kasi naaawa nga siya kay Nanay Marita. Isa pa dito kay Nathan, di ba? Nathan Malinis na wakwak yan dito sa sa comment section. Kung nakapagsalita man siguro si ka-business ng ganon, na-inspired lang siya kasi minahal niya minahal niya si Nanay Marita, parang isang ina na niya. Minahal niya si Jonathan, minahal ng ka-business si Jonathan bilang kapamilya nila. Ang tanong ko sa iyo, Nathan Malinis, mayroon bang isinukli itong si Jonathan na pagmamahal kila ka-business? Obviously wala, di ba? Kaya kung ikaw mag-comment, ayusin mo para hindi kita mapagsabihan bobo ka, di ba? Maging matalino kung mag-komento, di ba? Nasabi siguro ni ka-business yun dahil gusto nga niya mapabago ang pamumuhay nitong mag-ina. Pero kahit baliktarin mo itong sikmura ni Jonathan, baliktarin mo yung mundo dito sa nag-comment na bobo na to, hindi na yan magbabago, diba? Kung gusto mo, andyan ka rin naman nagko-comment, kupin mo si Jonathan at saka si Nanay Marita at tulungan mo. Walang tumutulong ngayon siguro naman pwede mo silang tulungan, diba? Tulungan mo, subukan mo, tumulong ka, diba? Ikaw ang kumupkup ngayon kay Jonathan para mararamdaman mo kung ano yung naramdaman nila ka-business. Bastos lang naman yan si Jonathan. Bastos ka din. Diba? Kung sino ka. Wag itong mga komentor nito. Inahamon ko kayo noon pa, no? Mag-comment kayo ng totoong pangalan ninyo. Nang manalo naman kayo dito sa aking mga sa aking pagko-comment ninyo dito. Hindi yung nagko-comment kayo, hindi kayo gumagamit kayo ng iba ninyong account, ng mga fake ninyong account, hindi nyo original account. Mag-comment kayo kung matapang kayo, hindi kayo duwag. Huwag nyo gamitin yung mga fake account ninyo. Lagyan ninyo yung mukha ninyo para naman mas maging masaya. Diba mga ka-business, mga kapapi, diba? So dito sa nag-comment na ito, shame on you, diba? Mag-isip ka. Kung siguro, kung matanda ka na, wala ka sa kinakatandaan mo. Kasi mag-comments lang at gumawa ka pa talaga ng issue para kay ka-business, di ba? Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, dito kasi sa larangan ng mga YouTuber na vlogger na charity vlogger natin na ito, marami silang nararanasan na mga natutulungan na mga walang utang na loob, di ba? Tinutulungan nila. Di ba? Hindi nila kasi alam kung paano kahirap ang maging isang charity vlogger, di ba? Hindi at saka hindi naman basta-basta mag-charity vlogger ka kung wala kang pera. Mahirap yun, hindi ba? Yun na nga ang sinasabi natin na lubos-lubos ang pagtulong mo, pero ikaw pa rin ang naging masama sa bandang huli. Diba? Hindi ka tutulong katulad nitong si Pinunong ka-business. Hindi siya tutulong, nagagalit ang mga viewers sa kanya. Tutulong siya, mayroon pa rin masasabi ang mga viewers sa kanya. Saan natin ilulugar ang ating pinuno? Diba? Etong mga nagko-comment na ito, wala kayong naitulong. Ang naitulong ninyo, yung mga mabaho ninyong bunganga na nagko-comment kayo dyan. Diba? Hindi na nga kayo nakakatulong, ganyan pa yung sinasabi ninyo. Tumulong kasi kayo para maranasan ninyo kung paano ang maging isang charity vlogger tulad nila Pinuno. Kasi hindi na natin alam kung saan natin ilalagay si Pinuno, di ba? Hindi na rin alam ni Pinuno kung saan niya ilalagay yung sarili niya. Kasi hindi siya tumutulong, nagagalit kayo. Di ba? Kumbaga, pumuputok yung mga butsi ninyo pag hindi tutulong si Pinunong ka-business. Pag tutulong si Pinunong ka-business, may masasabi pa rin kayo sa bandang huli. Saan lulugar yung tao? And for your information, mga basher, that is not your money na pinagtutup ang ginagamit ni Pinuno para ipantulong sa mga tao. That is na pera nila o kita nila dito sa YouTube channel nila. Itong mga basher, kung wala man lang kayong maitulong, tumahimik na lang yung mga bungangan ninyo, di ba?
Kasi hindi nyo alam ang tunay na pangyayari dito kay Jonathan at dito kay Pinunong Kabisnes. At saka isa pa, kung gusto ninyo, ampunin ninyo si Jonathan para maranasan ninyo kung paano ang mag-alaga ng daga. Inalagaan mo na nga, ginangat-ngat ka pa, di ba? Katulad din ng daga, itong si Jonathan, tinutulungan ni Kabisnes, sinisiraan pa niya si Kabisnes. After all, na ang tulong sa kanya, sagad sa buto ang tulong sa kanya ni Pinuno. Pero, masama pa rin si Pinuno sa tingin niya. Kulang pa rin ang tulong ni Pinuno sa kanya. Yun ang nasa isip nitong si Jonathan baliw. Kung hindi ito baliw, hindi ito ganito eh. Ang sarap ng buhay nila dyan kay Pinuno, di ba? May allowance. Si Nanay Marita, alagang-alaga ng mga EMS, di ba? Pagkain nila, inaalagaan sila. Bahay, di ba? Saan pa sila makakuha ng ganun? At may sahod itong si Jonathan kahit hindi nagtatrabaho. Kung hindi ang puro lang ang dakdak niyang panginginsulto niya. Hindi, anong magagawa natin, di ba? Kung ganitong klaseng taong pangungugali, hindi na po ito magbabago. Ganyan na po ito siya. Ugaling daga, hindi na magbabago ang daga. Daga na po talaga yan. Diba nangangat-ngat ng mga gamit? Yan si Jonathan. Kasi, tinulungan na siya ni Kabisnes, nangat-ngat pa siya. Ngat-ngat ng ngat-ngat kahit saan. Yan ang ugaling daga, si Jonathan. So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood o laging nanonood sa aking mga video. Please, do subscribe my YouTube channel, Aminda Mix Vlog, at Kabisnes Official, Papa Dins TV, and Kabisnes Family, at ang lahat ng aking kasamahang reaktor, Taong Gala Vlog, Analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Fresh Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, MK Inday TV, at Kamix Vlog. At ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Magandang hapon dito sa sa Bahrain. Magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas. Sa muli po. Bye-bye.